Hello guys, eto ulit ako, mangungulit. Teka lang, wala 'to si Mr. Green, eh. Hindi na siya Mr. Green, iba ng kulay niya. Ganda pa naman yung ano niya, may gem siya. Ayan, sama natin si Mr. Green habang tayo nagkukuwentuhan. Kasi si Biggie nagtatakbo na naman. Ito nga guys, kuwento ko sa inyo kasi Ghost Month ngayon. So, ang Ghost Month sa Japan, nag-aalay yung mga tao ng yung parang tawag sa kanila is Butsudan. Yung dun sila nagpe-pray everyday, nagbibigay ng pagkain at saka inumin sa kanilang loved ones na yumaon na. So, tuwing August, meron po silang parang kasabihan na every month po ng August is umuuwi ang kanilang loved ones at pumapasyal sa bahay nila. So, kailangan nila mag-prepare ng food at saka ng parang yung kabayo na sasakyan nila pabalik sa Kamisama. Parang ganon. So, dahil nga sa Ghost Month na yun, gusto ko sanang i-share sa inyo yung na-experience ko dito nung first ko na nagpunta ng Japan. Kasi ganito yon guys, ganito. So, yung bahay kasi nila ate nun, yung apartment na inuupahan nila, sobrang lumang apartment na talaga. Talagang hindi siya toilet bowl, talagang butas lang siya. Ang tawag sa kanila dito nun, plok-plok, ganon. Yung banyo niya butas lang. So, okay naman siya sa una kasi nga siyempre wala naman akong alam. Tapos, naiiwan ako lagi dun. Tapos ang ginagamit ko na panglibang-libang nun is yung laptop ni ate. Nag-YouTube lang ako dun, nood ako ng mga Korean drama, mga gano'n. Dun ako natutulog lagi sa sofa, sa baba ng sofa. Kasi yung pinakababa ng sofa nun, meron siyang heater. Dun ako natutulog. So, inabot na ako ng almost siguro mga 1:00 na ako naghumiga. Maya-maya, siguro mga 2:30 ng madaling araw yun kasi nakita ko yung relos, eh. Yung kalahati ng katawan ko parang may magnet siya na humahatak sa'kin pakaliwa, dito malapit sa may pintuan. Hinahatak ako, yung pintuan na yun malapit siya sa dining. Tapos nagtataka ako, hindi ko magalaw yung katawan ko, talagang para akong hinihigop na minamagnet na hindi ko maintindihan. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa tumingin akong gano'n sa orasan, 2:30 pa lang na madaling araw. Tapos gusto kong sumigaw na tawagin ko yung lola ko kasi sa taas sila natutulog ni Lean. Gusto kong sumigaw, sabi ko, "Lola!" Gusto kong gano'n. 'Di ko masabi-sabi, talagang walang lumalabas na boses talaga sa bibig ko, talagang gano'n talaga ako ng gano'n, wala talaga. Tapos ang ginawa ko, pumikit ako, tapos nagdasal ako, sabi ko, "Diyos ko, Panginoon ko, paggalawin niyo lang po yung hiniliit ko." Sabi kong gano'n, "Tatayo ako talaga dito." Sabi kong gano'n. Hala, maya-maya siguro mga ilang segundo lang siguro, nagalaw ko yung liliit ko. Tapos dire-diretso na, buong katawan ko na gumalaw na. Tapos, ginawa ko, tumayo agad ako, binuksan ko lahat ng ilaw. Tapos yung kurtina pinagaganon ko kasi ayokong makita yung labas, kasi mas nakakatakot pagka nakita ko yung labas. Tapos, di takot na takot ako. Nag-ano ako, nagme-message ako kay ate sa cellphone niya. Sabi ko, "Ate, anong oras kayo uwi ni nanay?" Ganyan ako ng ganyan. Kasi madaling araw pa lang, panggabi sila. Nagtatrabaho sila sa sa Obento, sa mga parang sa 7-Eleven, mga Obento, gano'n. Tapos hindi takot na takot ako. Sabi ko, "Naku, ano ba 'yan, matagal pa yata uuwi sila nanay." Tapos, ano na, di may viewers dito. May nanonood ditong batang viewers. Tapos, di sabi ko, "Naku, anong oras na, sana ano," alam mo yung parang nagre-relax talaga ako. Di sa sobrang takot ko, nagpaano na lang ako ng palabas ng cartoon. Naghanap ako ng cartoon, ganyan-ganyan. Di talaga ako natulog, basta bukas lahat ng ilaw, talagang binuksan ko lahat. Tapos, ayan na, mga siguro inabot na ako ng mga 5:30 ng madaling araw, hindi pa rin ako natutulog. Tapos maya-maya biglang may kumatok sa banyo, tug, gumanon talaga yung katok, ang lakas-lakas. Diyos ko, takot na takot ako, naihi ako sa salawan.
naihi ako sa salawan sa sobrang takot ko. Masakit. Dati wa kanay mo, kuhay diyan. Dari ka wa kanay mo. Di, shiko ka na, ano, lumabas yung ihi ko. Grabe, basang-basa ako. Nangangatog ako, di ko alam anong gagawin ko. Yung lola ko, bumaba sa hagdanan. Sabi niya, "Oh, bakit di mo binubuksan yung pintuan? Ate mo yan." Sabi ko, ay ko, "Lola, basang-basa ako ng ihi. Hindi ako makakatayo." Ginawa ni lola, binuksan yung pinto. Tapos ako, dumiretso na ako sa banyo, nagugas na ako, naligo ako ng kalahating katawan ko. Tapos nagpalit na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa ate ko, kinuwento ko yun, sinabi ko. Tapos sabi niya, "Tara, sumama ka sa akin." Sabi ng ate ko. Pumunta kami sa Jonasan kasi nandun yung nanay ko. Kasi may morning breakfast sa Jonasan, 500 yen lang. Kumain kaming tatlo, tapos nagkwentuhan kami. Tapos yun nga, meron palang ano dun, may istorya pala yun, yung bahay na yun. So sa susunod ko na clip yun ilalagay. Anong comment nyo, guys? Sa susunod na clip ko kung i-ano ko yun, kasi may story kasi siya eh. O sige, masyado nang mahaba 'to. Let's go. Thank you guys. Follow, share, and subscribe. Thank you so much.